We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Nasa 30 bayan sa Batangas apektado ng volcanic smog o VOG. Face-to-face classes sa ilang bayan suspendido. 4 na bayan sa Batangas dumagdag sa mga nakapagtala na posibleng kaso ng African swine fever. Dump truck na may mga kargang panambak nahulog sa 30 metrong lalim na bangin sa Batangas City. Mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig, inirereklamo ng ilang residente sa Barangay Palyokan West sa Batangas City. At sa pulso ng bayan, saan nga ba aabot ang 64 pesos mo? Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Apektado ng volcanic smog o VOG ang mahigit 30 lugar sa Batangas, kaya ang face-to-face classes sa ilang bayan suspendido ngayong araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace na mahagi ng N95 face mask yung mga kawani ng LGU sa mga residente dito sa lalawigan ng Batangas. Ito'y bilang pag-iingat na rin sa degassing activity ng Bulkang Taal. Kitang-kita ang pagbalot ng volcanic smog o VOG sa Kalakang, Batangas ngayong araw. Bagay na tinitiis ng mga tricycle driver sa Balete, Batangas. Exposed pa naman sila sa VOG. Dahil sobrang baho ng usok, napasok dito sa lalamunan. Meron din kahapon, kaya lang medyo may nahina kahapon. Mas makakon ngayon, mas malala ngayon. Kakapanakit ng lalamunan, gawa na yung usok dyan ng bulkan. Kaya nagtatakip kami. Umabot sa mahigit 30 bayan ang apektado ng VOG batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas. Kabilang sa mga ito ang mga bayang nakapalibot sa bulkan tulad ng Balete, Agoncillo, Laurel, Cuenca, San Nicolas, Tanawan City, Talisay, Malvar, Mataas na Kahoy at Santa Teresita. Dahil sa epekto ng VOG, suspendido ang face-to-face classes sa mga nabanggit na lugar. Asynchronous o distance learning ang ipinatutupad muna. Pero sa Lipa City, suspendido lang ang face-to-face classes elementarya ng mga paaralan sa Barangay Halang, Sico at San Salvador. Yung 31 po natin out of 34 municipalities that we have, 4 po ang cities doon. Alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahina. Nangyayari ang VOG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Ayon sa FIVOX, factor ang mabagal na takbo ng hangin sa Taal Volcano Island kaya hindi agad nadidissipate o nababasag ang volcanic gas. Ang plume o pagsingaw ng usok umaabot sa 2,400 meters ang taas. Aabot sa mahigit 3,300 tons ang huling naitalang sulfur dioxide emission sa bulkan. Yung Taalika, masyadong hindi ako gumagalaw. Mabagal. Kahapon 1 meter per second. Kanina medyo tumaas 2 meters per second. Pero mabagal pa rin yan. Dapat medyo malakas-lakas para hindi magstay sa isang lugar yung sulfur dioxide natin. Namahagi na ng N95 face mask ang mga otoridad sa mga apektadong lugar. Ayon sa PDRRMO Batangas, walang ulat na isinusugod sa mga pagamutan dahil sa epekto ng VOG. Wala pa raw rason para itaas ang alerto ng bulkan. Kasama po natin ng taga-PHO, wala pa pong reported sa amin. Bagamat kami po ay nagmamatsyag at amin pong kinukuha ang datos na kung meron pong naapektuhan na ng respiratory problem or illnesses. Ilang beses na rin sinabi ng FIVOX, hindi ito senyales na puputok ang Bulkang Taal, lalo't wala namang lindol na nangyayari. Kuwan pa rin siya kasi nga wala nga tayong record na earthquake for the past 11 days. Pinapayuhang magsuot ng face mask kung hindi maiiwasang lumabas ng bahay bilang proteksyon sa increased volcanic gases. Ace, na ibahagi rin sa atin ng Batangas PDRRMO na business as usual yung mga commercial establishments sa lalawigan ng Batangas. Wala rin silang natanggap na mga ulat na nagsarang negosyo na epekto ng VOG.
Ace. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Paul Hernandez. Mga kapuso, nagbabala ang otoridad sa mga residenteng nakatira sa palibot ng Bulkang Taal at maging sa mga residente sa mga kalapitbayan na apektado ng volcanic smog o VOG kaugnay sa masamang epekto nito sa kalusugan. Ang volcanic smog o VOG ay isang toxic gas na binubuo ng sulfur dioxide gas at ibang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Ang labis na pagka-expose sa VOG ay posibleng magdulot ng pagkairita sa mata, lalamunan at sa respiratory tract. At para maprotektahan ang sarili mula sa epekto ng volcanic smog, payo ng otoridad na manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pintuan at bintana, gumamit ng N95 face mask o gas mask, uminom na maraming tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga, at magpatingin agad sa doktor o sa barangay health unit kung kinakailangan. Nadagdagan pa ang mga bayang nakapagtala ng kaso ng ESF sa Batangas. Ayon sa Provincial Veterinary Office, may kumpirmadong kaso na rin ng ESF sa bayan ng Balayan, Malvar, Mabini at Tingloy. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. Ace, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin nagsasagawa ng blood sampling ang Batangas Provet sa iba't ibang barangay sa lalawigan ng Batangas upang matiyak kung ilan na ang bilang ng may mga positibong kaso ng ASF. Opisyal nang kinumpirma ng Batangas Provincial Veterinary Office na may 4 na bayan sa lalawigan ng Batangas ang nadagdag sa bilang ng may kumpirmadong positibong kaso ng African Swine Fever. Ito ang mga bayan ng Balayan, Malvar, Mabini at Tingloy. Wala pang ibinigay na datos kung ilang barangay ang apektado sa mga nabanggit na bayan. Ang bayan ng San Pascual na may 3 entry at exit points patungo sa 3 iba't ibang bayan din sa Batangas, nagpaplano na rin daw magkaroon ng animal checkpoints upang maiwasang pasok ang ASF sa kanilang lugar. Ilang barangay po dito ang maaaring magkaroon ng point of entry, katulad po dito sa barangay Kaingin, kasi yung mga galing Balete, bayan ng Balete, saka ito pong sa Pook ng Kapitan, galing po ng Dalipit, at dito po sa San Mariano. Siguro po mga 3 checkpoint po ang i-establish. Mamamahagi na rin daw ang San Pascual Municipal Agriculture Office ng mga disinfectant sa mga hog raisers upang matiyak na malinis ang mga babuyan. Ang mga disinfectant mula sa Quick Response Fund ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan. Panawagan nila sa mga hog raisers na sana naman po mahikayat kayo na magkaroon po ng blood collection diyan sa inyong mga barangay, do sa mga may alagang baboy, na tuparin po naman ninyo ang programa ng pamahalaan sapagkat yan naman po sa inyo rin kabubuti. Kung halimbawa magpa-blood collection kayo at masuri at maging positive, mayroon po namang kaukulang halaga na ibibigay sa inyo ang pamahalaan. Bukas nakatakdang magsagawa ng pagpaplano hinggil sa vaccine rollout sa bayan ng Lobo. Inaasahan namang nasa mahigit 10,000 doses ng vaccine ang ipamamahagi ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Batangas ayon sa Provet. Ace, inaasahang bukas sa magiging pagpupulong sa Lobo, Batangas, magkakaroon na ng payak na solusyon at tulong para sa mga apektadong residente at hog raisers. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nahulog ang dump truck na may mga kargang panambak sa 30 metrong lalim na bangin sa Batangas City kung saan 2 katao na paulat na sugatan. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Nagtulong-tulong ang mga kawani ng Batangas City BFP, TDRO, CDRRMO at ilang mga residente para maiahon ang naipit na driver ng dump truck na ito matapos mahulog ang sasakyan sa mahigit 30 metrong lalim na bangin sa bypass road sa Barangay San Pedro pasado alas 3 ng hapon noong Sabado. Ayon sa otoridad, mula sa bayan ng Taysan ang truck na kargado ng panambak na lupa at patungo sana sa San Pascual nang mawalan ng kontrol ang driver sa minamanehong sasakyan. Base dun sa datos na nakuha natin, itong truck di umano ay sumabog ang gulong, dahilan para ito ay mawala ng kontrol at mahulog sa nasabing bahagi ng kalsada sa bypass road sa Barangay San Pedro. Bukod sa driver, sugatan din umano ang kinakasama nito. Nasa maayos na raw silang kalagayan sa ngayon. Habang nasa bangin pa rin ang truck hanggang sa ngayon dahil hindi raw kinayang iahon dahil sa bigat ayon sa otoridad. Ayon din sa may-ari, hindi na nila kukuhanin ang truck doon sa lugar para kung saan doon na lang nila chachap-chapin sa lugar nang sa ganun ay
makuha ang nasabing sasakyan. Muling paalala ng otoridad ang pag-iingat sa kalsada at tiyaking nasa maayos na kalagayan ng sarili at sasakyan bago bumiyahe. Lalo na po sa ating mga truck drivers, siguraduhin po natin na nasa maayos na kondisyon ang ating sasakyan. Yung pong gulong, unang-una, dapat ay nasa maayos na kondisyon, dapat po makapal pa, hindi na nakakalbo yung ating mga gulong kasi yun po yung unang-unang dahilan kung bakit sasabog ang gulong ng sasakyan at maaaring mauwi sa insidenteng tulad nito, lalo na po at kargado. Focus pa rin po sa pagmamaneho. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng driver ng truck maging ang may-ari nito. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, inanunsyo kaninang umaga ng Department of Health na may isang kumpirmadong kaso ngayong taon ng Mpox o dating tinatawag na monkeypox. Ito raw ang pang-10 kaso ng Mpox sa bansa kung saan Disyembre pa noong nakarang taon ang huling kasong naitala. Ayon sa DOH, ang unang kaso ng Mpox ngayong taon sa bansa ay na-detect sa isang 33 anyos na lalaking Filipino na walang travel history noong August 18. Na-admit umano sa isang pampublikong ospital ang pasyente dahil sa lagnat at mga pantal sa iba't ibang bahagi ng katawan. Siya ang kauna-unahang pasyente simula nang ideklara ng World Health Organization o WHO noong nakaraang linggo bilang Public Health Emergency of International Concern ng Mpox. Kasunod ng outbreak nito sa Democratic Republic of Congo na kumalat sa mga kalapit na bansa. Ang mga karaniwang sintomas ng Mpox ay mga pantal, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng likod, pananakit ng kalamnan, mababang enerhiya, pagkapagod at pamamaga ng mga lymph node. Ayon sa DOH, kasalukuyang naka-isolate pa rin ang pasyente. Wala siyang travel history. So hindi siya nanggaling ng Africa or ibang bansa. So that means at may close and intimate contact siya before the symptoms started. Transmission po ng Mpox ay through close contact or intimate contact. Alae! 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 Ang 64 pesos po yung feeling ko sa karinderya po, pagkakain ka. Sa street foods po. Mga kwek-kwek po. Pamasahe lang po yun. Back and forth. Hindi na. Wala na. Anong kakainin ko doon? Candy. Yung 64 pesos po, nakakaabot lang po siya sa mga mumurahing bilihin po. Kaya po hindi po ako naniniwala na masusustentahan nito yung ating pangangailangan sa araw-araw. Nice. 3 piraso po nung bangus na na chichirya. May sukli pa po yun. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaking magpapakain lang sana ng alagang aso matapos saksakin ng kanyang bilas sa Santo Tomas City, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Dead on arrival sa ospital ang 57 anyos na lalaking ito matapos saksakin ng kanyang 55 anyos na bilas sa harap mismo ng bahay nito pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, magpapakain lang daw sana ng alagang aso ang biktima nang walang ano-ano'y bigla siyang sinaksak ng suspect gamit ang isang 31 pulgadang haba na kutsilyo. Base na rin po sa kanyang mga kamag-anakan na nagsuko dito sa suspect. Sila mismo nag-turn over sa ating kapulisan. Napapansin po nila na parang may depression yung ating suspect. Suffering from depression. Parang depressed po yung ating suspect. Isang tama ng saksak sa gilid daka ng bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Ang suspect isinuko na rin mismo ng kanyang mga kaanak sa pulisya at ngayon nahaharap sa reklamong homicide. Nung una, parang ayaw na nila pong i-report kasi kamag-anakan. Pero nung magdahuli, nag-decision sila na makapanakit parang iba. Ang kuha nila, pasamantala lang muna. Wala raw naging alitan ng suspect at ang biktima base na rin sa salaysay ng mga kamag-anak ng dalawa sa pulisya. Panawagan naman ng pulisya sa publiko. Pag napansin natin ang ating kasamahan sa bahay, kamag-anak na meron ganitong naranasan, pwede po natin isang guli sa may kaalaman, particular sa medical. Dahil ito po ay napansin nila na
na may depresyon ng mga nakarang araw para maiwasan na idulog natin sa tamang ahensya para mapayuhan o magawan ng... Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng pamilya ng suspect at ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, epektibo bukas, August 20, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya, 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. tig-piso naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ito na ika-20 price hike sa gasolina ngayong taon. Ika-17 naman sa diesel at ika-16 sa kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng DOE na ang pagtaas sa presyo ng langis ay dahil sa tensyon sa Middle East. Bukod sa Batangas, nagpatupad din ng suspensyon ng face-to-face classes ang ilang lugar sa Cavite dahil sa epekto ng volcanic smog o VAG. Kabilang Alfonso, Indang, Silang, Amadeo, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Maragondon, Mendez, Naik, Tanza, Ternate, Kawit, Dasmariñas City, Carmona, General Trias City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Suspendido rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Laguna, kabilang ang Santa Rosa City, Los Baños, Calamba City at San Pedro City. Wala ring face-to-face classes mula preschool hanggang high school sa Cabuyao City at Binyan City. Suspendido rin ang in-person classes sa lahat ng antas sa Lubang sa Occidental Mindoro mula ngayong araw hanggang bukas, August 20, 2024, base yan sa inilabas na anunsyo ng lokal na pamahalaan. Inilibing na ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa ilog sa San Pablo City, Laguna na nasawi rin kalaunan. Samantala, ipagkakaloob ang pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng inang umabandona sa sanggol. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa isang ilog sa Barangay San Gabriel, San Pablo City, Laguna hapon nitong Huwebes. May kabaong at may bulaklak na iniyalay ang barangay sa paghahatid sa himlayan ng kaawa-awang sanggol na umano'y inabandona. Walang pagkakakilanlan ng matagpuan ng isang residente ang sanggol sa bunto ng mga dahon at kahoy. Isinugod pa ito sa ospital pero binawian din ang buhay. May mga institusyon o organisasyon naman daw na pwedeng pagdalhan at maaaring kumupkop sa mga sanggol kung walang kapasidad ang magulang na magpalaki ng supling. Kung kayo po ay nag-aalinlangan sa inyo pong pinagbubuntis, ay meron po tayong magiging katuwang. Ayan po yung mga CSWD po natin na po pwede pong puntahan kung sakaling ito naman po ay masisecure yung just to make sure na may kukup po sa ating mga babies na hindi nyo po kaya. Wala pa ring lead ang mga otoridad sa magulang ng bata matapos ang pagbabahay-bahay sa barangay at karatig na lugar. Nagpalabas na rin ng reward money na 50,000 pesos ang pamunuan ng barangay sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng ina ng sanggol. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inirereklamo ng ilang residente ang mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa Barangay Paliocan West sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante. Kabi-kabila ang reklamo at hinaing ng ilang mga residente ng Barangay Paliocan West, Batangas City ang kanilang ipinost sa social media dahil umano sa mahina hanggang sa kawalan ng supply ng tubig sa kanilang lugar. Ang karinderyang ito ni Maricel, tambak na ang mga pinagkainan ng mga customer dahil hindi raw kaagad mahugasan dahil sa mahinang supply ng tubig. Ang naipong tubig noong gabi, tinitipid pa para makasapat sa mga hugasin sa maghapon. Yung mga baso namin tambak, ayun, nandun sa may lamisa. Nag-aantay lang kami ng, nagpupundo sa gabi ng tubig. May sira daw ang motor. Sa social media post ng Paliocan West Waterworks, bumigay o nasira na raw ang motor ng tangke sa silangang bahagi ng Barangay Paliocan West dahil sa mahinang supply ng kuryente. Napakahina ho ng voltahe. Ang voltahe ho niya ay 190 lang sa dalawang motor nating pa 5 horsepower. Dapat ho ay narunning siya ng 206. Sa kagustuhan naming mag-supply, ang diretsyon supply, hindi namin pinatay hanggang sa nasira na yung isang motor. Ang batsyang ito ni Raymond, noong Huwebes pa raw na hindi mapuno-puno dahil sa mahinang supply ng tubig. Sana maibalik yung dating daloy na malakas.
Yun, ganun lang. So, wala naman ako intensyon na manggulo or ano. Ang gusto lang namin is may balik yung tamang supply. Kung may problema man, di gawa nila ng paraan dahil kailangan ng taong tubig. Wala naman daw magawa ang pamunuan ng barangay dahil hindi nila hawak ang pamamanihala sa naturang patubig sa barangay. Wala kami talagang hawak na patunay kung bayan ay nasasakupan ng barangay o private man. Bilang ako ang pulong barangay, nakakatanggap ng personal na tawag, personal na chat message, siyempre, ako ay walang maisagot. At ang gusto ko lang ang mangyayari sana, serbisyohan nila ng maayos ang mga taong nangangailangan. Lalong-lalo na ang tubig ay numero 1 pangangailangan. At wala naman para tayo ay magbatikusan. Ngayong araw nakatakda raw lagyan ng secondary rack ang nasirang pump para doon dadaloy ang kuryente na magpapalakas ng voltahe nito. Magkakaroon siya ng maintain na normal lang kuryente. Dahil yung dati na nakakabit na service entrance ay madaming nakatap na residential. So ibig sabihin nagkakaroon siya ng voltage drop. Pag po nakabitan niya ng bago na service entrance, mamimaintain niya yung kanyang supply na kanya lamang mag-isa. Lalakas na sa supply ng kuryente, mamimaintain ni motor yung magandang pag-andar niya para magkaroon ng kabo. Umaasa ang mga residente na agarang masolusyonan ang kanilang problema sa tubig. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Magiging bahagi ng Abot Kamay na Pangarap si K-drama actor Kim Ji-soo. Samantala, mapapanood na ngayong linggo ang karakter ni Dennis Trillo bilang Yuta Saito sa Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar. Mula sa pagganap bilang isang assassin sa katatapos sa seryeng Black Rider, gaganap si Kim Ji-soo bilang Dr. Kim Young, visiting doctor mula sa South Korea at isang child psychiatrist sa patok na afternoon serye na Abot Kamay na Pangarap. Makikilala niya ang karakter ng bidang si Jillian Ward na si Dr. Annalyn Santos sa pagpasok niya sa Apex Medical Hospital. Abangan si Kim Ji-soo sa Abot Kamay na Pangarap Monday to Saturday, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ang kauna-unahang major kontrabida role ni Dennis Trillo bilang isang malupit na si Colonel Yuta Saito sa Pulang Araw, mapapanood na ngayong linggo. Bukod sa pagiging malupit na pinuno ng Japanese Imperial Army, isa si Colonel Yuta Saito sa magpapahirap sa mga buhay ng magkababatang sina Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo. Abangan si Dennis sa hit series sa Pulang Araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa GMA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumalpok ang isang pampasaherong bus sa sinusundang bus sa Alaminos, Laguna. Ang driver at 2 pasahero sugatan. Nakatutok si Paul Hernandez. Nayupi ang harapan at basag ang salamin ng bus na ito nang bumangga sa isa pang bus na nasa unahan niya. Mag-aalas 7 ng umaga nitong Sabado, binabaybay ng parehong pampasaherong bus ang highway sa bahagi ng Barangay San Benito, Alaminos, Laguna. May iniwasan daw na sasakyan ang nasa unahang bus. Biyaheng Bicol, Manila ang parehong sangkot na sasakyan. May pinagbigyan siyang sasakyan ng lumiban. Kaya po, siya ay pansamantalang tumigil. Sugatan ng driver ng nasa hulihang bus at 2 nitong pasahero na tumilapon dahil sa insidente. Nang-injured po yung driver at yung 2 pasahero. Agad po silang dinala sa ospital at yun po, nalapatan ng lunas. Hindi naman po ganun kalala yung naging injuries po ng ating mga driver at 2 pasahero. Iisa umanong kumpanya ang nagmamay-ari ng 2 bus. Sinusubukan pa na makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang driver ng mga sangkot na bus. Patuloy pang investigasyon sa pangyayari. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, naging bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Tinawag yang Bagyong Dindo, ang unang bagyo sa PAR ngayong August. Huli itong namataan malapit sa may extreme northern Luzon pero di rin ito nagtagal at agad ding lumabas sa PAR kaninang umaga. Inaasang tutumbukin ito ang East China Sea at Korean Peninsula.
Nananatili namang mahina ang habagat at sa may Batanes o Babuyan Group of Islands lang nakakaapekto sa ngayon. Thunderstorms naman ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Heavy to intense rains ang mararanasan sa ilang lugar, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, bukas Martes, August 20, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Talisay at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng upgrading at installation ng mga transformer at relocation ng mga poste. Kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Mas lalong pinatingkad ang pagdiriwang ng Nyugyugan 2024 nitong weekend sa Quezon sa kanilang Grand Float at Street Dance Parade. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. May dambuhalang pinya, may disenyong dragon ang ilan sa mga bidang float na tadtad ng ipinagmamalaking produkto sa lalawigan ng Quezon. Ang Nyug, puno ng mga turista at residente ang Quezon Avenue para saksihan ang Grand Float Parade sa Nyugyugan 2024. Tila dadalhin kayo sa ilalim ng karagatan ng higanteng pagong. Agaw pansin ng tribo ng dinagat na sakay sa karosang ito. Busog ang mga mata sa 25 naggagandahang karosa mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Pasiklaban ng disenyo at konsepto. Pinakulay pang husto ang kalsada sa Grand Street Dance Parade. 23 grupo ang nagpasiklaban sa Sayaw sa Nyog Dance Showdown. Walang itulakabigin sa mga naggagandahang mga kostyumang street dancers. Bagay na ikinamangha ng mga manonood. Lahat nag-enjoy sa masayang tugtugan sa kalsada. Tampok sa parada ang kultura at mayamang tradisyon ng Quezon gaya ng Tagayan. Selebrasyon at pagpupugay rin ng Nyugyugan sa mga magsasaka ng nyog sa Quezon. Bukas, August 20 ang huling araw ng pagdiriwang ng Nyugyugan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Katulad ko pong student, parang isang meal lang po siya dahil 50 pesos na nga po yung student meal. Minsan po 70 pesos pa. Scatter. Papapalago natin yun. Baka maging 1 million pa. 15K, gano'n. Pamasahe po, pangkain, tapos pang uwi na po. Opo, kakasya naman po yung 64 pesos. Mga foods po na 1 rice and 1 ulam po, mga ganun lang po yung bibili sa 64 pesos. Hanggang milk tea. Since po naman yan kadalasan binibili ng mga kabataan yan. Sa ngayon siguro, pamasahe na lang balik ang pauwi. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.